Good morning, good afternoon, and good evening. Now we're back again dito sa ating Facebook kwentuhan with our Town Kids Kind Nurse. Bago po tayo mag-start, papakilala ko po muna yung sarili ko. No? My name is Janica Valdez. I'm the recruitment supervisor of Town Kids. And ngayon po, meron tayong special na bisita. Ayan, one of our Town Kids Kind Nurse, Sir Jomar Marlon Devesa. Hi sir, good morning in the US. Tama po? Oh, magandang gabi dyan. Kumusta kayo Ayan. dyan? And okay naman kami sir dito and papasok na kami ng rainy season. Ayan, malapit Ah, na naming malagpasan ng tag-init sir. And how about dyan sa US sir? Kamusta naman po? Papasok ang summer. Balita ko dyan, sobrang init daw dyan ah. Yes sir, sobra. Sobrang init po talaga kaya may init din yung mga tao ngayon dito sa Philippines. Pero yan, surviving. And we know, sobrang lamig naman po dyan in New Jersey. Alam mo, siguro nag-adapt na rin kami dito dahil kung naaalala ko, year 2022 ako nakarating dito. Pagpunta ko dito, sa kanila summer. Para sa amin mga Pilipino, Yes. napakalamig pa nun. Mm-mm. Eh ngayon, siguro nag-adapt na kami. Para sa amin, kung yung, yung simpleng init dito, napakainit na. Iba na, syempre, nag-adjust. Mm. Ayun. Hala sir, paano po pagbalik nyo dito sa Philippines? No? Super Summer Max Pro. Ganon. Yan. Yan. Sige sir, don't worry. To start off, sir, pwede nyo po bang ipakilala yung sarili ninyo no, sa ating mga listeners and watchers right now? Sa mga viewers natin dyan, isa ako sa mga nurse na nakapasa ng panahon ng pandemic sa NCLEX. And then for some reason, si Tao yung pinakauna kong nakita na kumukuha ng mga nurses noon hindi naghahanap ng experience. Dahil kung gusto ko lang malaman yun nung panahon na yun, nung nag-aaral ako, wala akong ano noon, kailangan ko mag-stop sa trabaho noon kasi kailangan mag-focus sa pag-exam. And then for some reason, kung nakuha ko yung lisensya ko, nakita ko si Town, in-applyan ko. And since then, hindi ko alam kung para sa akin lang talaga or mabilis talaga magproseso si Town ng papers. Ayun, 2022, nandito na ako sa Amerika. Time flies, sir, and now you're there in the US for 2 years already. Ayan, sir. And right now, the discussion that we have today, no, we'll talk about the journey of our nurses, one of our nurses na sobra or pinakamatagal na nagstay kay Town Kids. Because we know, ang mga tao po or mga nurses right now watching, gusto po nila makarinig ng story, no, to those nurses na matagal na. No, to those nurses who've been with Town Kids for more than a year already. And we have, ito po, nakikinig po kami sa inyo. And now we have Sir Jomar. All right. So first off, sir, for our first question, no, una po, sir, would like to congratulate you on this amazing milestone, no. 2 years already. Ang bilis. Where you've reached Oo. 2 years already, diba, sir? And in those times, sir, no, what have you learned from town and how did it help your life in general? Well, unang-una, kaya naman ako nag-dream na makapunta na Amerika kasi nurse ako. Gusto ko ng greener pasture para sa future ko, sa family ko, sa future na magiging family ko. So, natulungan ako nito na makuha ko yung mga pangarap ko. Dumating ako dito, syempre, hindi madali. Mag-a-adjust ka, makikisama ka sa mga tao, at the same time, yung kailangan mong mapag-adjust dahil meron language barrier kahit alam natin mag-English. Pero gusto ko lang malaman nyo na wala kang naging problema kay Town. Kung mayroon mga problema, mga minor details na lang yun eh. Imposible naman kasi na walang problema Mm-hmm. sa trabaho. Kailangan natin yun kasi kung walang problema, hindi tayo mag-i-improve sa trabaho natin. Pero in total, sa pagiging nurse, sa mga naging pasyente ko, sa mga kung ano may request ko kay Town na napakarami, pinagbibigyan nila ako sa lahat. Kaya wala naman akong masabi against sa kanila. Kaya okay sila. Mm-hmm. Well, thank you so much that with that, sir. No, in the span of 2 years, talaga nagko-compromise between you and also si Town Kids, no. And hindi naman po siguro tatagal si Sir Jomar Ah, and will not be here kung hindi po siya okay kay Town Kids. With that, sir, no, in the span of 2 years, sabihin natin, sobrang bilis niya. Pero we know, na ang dami ding nangyari, sir, for sure, no. Ups and downs, no, different people to get along with, no. Pero sir, yung pag-give up ba? Minsan, even in your nursing career, and yung regrets, meron po ba kayo nun?
even up to this Ah, point? regrets sa nursing career. Alam mo, siguro magiging personal tong question na ito. Pero dati isa doktor yung plano ko. Wala akong pang-tuition noong time na yun. So, nag-nurse na lang ako. So, moving forward, nandito na ako sa Amerika. Kung naging nurse ako dito is wala akong naging problema kasi bilang isang nurse, nirespeto ko ng mga tao dito eh. Alam ng mga tao dito, alam ng mga kahit sino pa dito, alam nila na hindi madali maging isang nurse. Nirespeto ko nila, minamahal ka nila. Kaya mafe-feel mo yung talagang pagiging isang nurse dito. Kung pag-uusapan naman natin yung salary, para sa akin okay din yung sahod. Depende na nga lang yan sa personal kung paano mo ibabudget yung sarili mong pera. Pero anyway, in general, wala akong problema dito kung dahil nurse ako. At proud ako na nurse ako. Ngayon nandito ako. What a very touching, sir. Totoo naman, no, sir? Despite there are actually, we have personal dreams, pero minsan dinadala tayo, tinatangay tayo sa ibang journey, no? And Ah. we're very thankful, sir, no, na naging nurse ka ni Town Kids. And in that span of 2 years and going strong and about to like finish the contract sooner or later, no? And with that, sir, with that wonderful journey, what has been your favorite journey working in Town Kids that has kept you here and made you enjoy your work as a nurse? Sa journey ko sa pagtatrabaho kay Town Kids, ang masasabi ko is, ang nurse kasi is, unang-unang trabaho mo dyan is to provide care sa mga kliyente. Kung para sagutin ko yung tanong mo, ang pinakamaganda yung journey, yung kasama ko yung pasyente ko. Nagagawa ko yung trabaho ko sa pasyente ko, nakikita ko na ako yung pasyente ko. Yun yung wala na ibang mas fulfilling pa sa ganung pakiramdam eh. Yung i-endorse mo yung pasyente mo sa kabilang incoming nurse na taon din, na okay yung pasyente, walang problema. Kasi alam mo, ginawa mo yung trabaho mo. Yung mga appreciation sa'yo dahil sa trabaho mo, dahil sa profession, siguro secondary na lang yun. Pero yun yung very fulfilling sa akin. At sinusuportahan ako ni Townsend kaya masaya ako. Thank you, sir, for that. No, kasi hindi mo naman mamahalin ang pagtatrabaho as a nurse kasi it's a calling, sir, no? Parang hindi Hmm. ata lahat magiging masaya eventually working as a nurse. There are actually nurses giving up their dream or their passion, pero kayo po loving the job that you have, no? It's Ah, really an amazing feeling, sir, no? I was actually about to ask you, sir, kung fulfilling ba ang pagtatrabaho kay Town Kids, no? Pero let's just add another question, sir, no? Si Town Kids po, nakitaan niyo ba siya na nagbibigay siya ng extra effort in taking care of its employees, just like how you do extra effort in taking care of your patients? yes. So, unang-una is si Town lagi niya akong inaangla. Sa personally nakikita naman namin, laging inaalam ni Town kung okay ba kami. Na-acknowledge nila yung effort namin. Lalo is kung alam namin na sa mga Filipino, alam mo, masipag mga Pilipino, gusto lagi Yes. mag-overtime ng mga yan. So, laging meron at meron yung offer si Town. Pagdating naman sa mga effort, mapapansin mo na lang, magpapadala sa si Town ng regalo, i-congratulate ka sa mga effort mo. Yung mga pieces na yun, yung mga actually maliit na bagay lang yun eh. Pero doon mo makikita na kahit hindi mo kasama si Town everyday, kasi syempre doon ka sa bahay ng pasyente, parang naalala nila yung bawat effort mo. Hindi ka na nakakalimutan. Di ba? Kaya masaya ako kay Town. Mm. Well, actually, sir, supposedly kahit hindi naman nila gawin dapat, no, pero they're putting an extra effort. Kasi kami din, sir, no, what we learned from here, no, mga naririnig namin, syempre mga pictures na lang nakikita namin, sir, no, Hmm. nakita din po talaga namin yung effort ng team in the US to make sure that yung nurses maging okay, happy somehow. No, and kami din, sir, kasi the reason why Town Kids is doing that is to show appreciation sa mga nurses po natin. And kagaya po ninyo, we're happy that you are actually na-appreciate din yung effort ni Town Kids kasi there are actually people din, sir, no, na parang somehow di nila nakita, they're actually like doing this and that, pero little did they know na yung effort, small things. Kasi sir, Yeah. I've been talking with different nurses then and just like what you've mentioned, ito din yung one thing na talagang nagkikip sa kanila to be happy
no, yung Mm. mga efforts. And it applies to all, no? So hindi lang din sa trabaho, even sa love life, no? Yung mga maliliit na bagay. Ayan. So Mm. agree ka ba din, sir, sa small things? So yeah, Mm-hmm. Ayan, sir. Ayan. So, okay, sir. With that, next question naman tayo, sir. In what way have you witnessed town kids touching people's lives? alam mo sa marami. Una-una pa lang, the way, kung para sagutin ko yung tanong mo na yan, alam mo, kumuha sila mga Filipino nurse. Alam mo kung gaano ka mapagmahal ang mga Filipino nurse. So doon pa lang sa proseso na yun, nakumuha sila mga Filipino nurse para tulungan itong mga tao dito. Yun pa lang, that's already the answer. That's how they do their part on touching, the life of the community. Gusto nila tumulong. So yun pa lang, It's tayo like, mga Pilipino. mm, it's like bringing Filipino nurses, no, dito sa mga patients natin sa Yes. US. All right, sir. So, thank you with that, no. Incredible, kumbaga, how town kids move, no, para at least Mm. matulungan yung mga bata. Sir, ask ko lang, no, kayo ba, sir, on your personal experience, do you have a hard time adjusting in terms, syempre, nung una kayo? And right now, syempre, may times na nagbabago-bago ng patient. Paano kayo nag-a-adjust, sir, in handling those kind of adjustments? Well, sabihin ko sa iyo ng totoo, mabilis kasi mag-adjust eh, lalo-lalo na lalaki ako. Mm-hmm. And siguro kailangan mo lang talaga yung mindset na go-getter ka, kailangan ina-accept mo yung mga challenge. Kaya, and at the same time, kailangan competitive ka. Yun. Kasi syempre, pagpunta mo dito, tutulungan ka ni town. But every step of the way, kailangan sa yung main na effort is kailangan magagaling sa'yo. Hindi pwedeng si town lang, hindi pwedeng ikaw lang. Para mag-work yung isang bagay, kailangan natutulungan kayo. Mm-hmm. Tama, sir, no? Kasi kapag isa lang yung nagtatrabaho, mabigat. Kung si Yes. Town Kids lang nag-effort, mabigat for Town Kids ends. Kung si Nurse lang nag-effort, mabigat. Yes. So, Yes, dapat tama. talagang it takes two to make things work. Ayan. So, thank you with that, sir, no? And eto, sir, gusto lang namin malaman the reason why we're doing interview kasi madami pong nurses talagang curious. Ano ba talaga na-experience ng mga nurse dyan, no? Iba-iba kasi yung naririnig, sir, no? Iba-iba yung dumadating sa kanila. They're actually good feedbacks, they're actually not so good feedbacks, no? Pero is there anything po, or are there anything that town kids do that people didn't know na nakakatulong sa inyo as a nurse to inspire you as a nurse kung bakit po kayo right now until now doing your best as a pediatric nurse? Mm. Okay, sige. Kung sasagutin ko yan sa professional standpoint bilang isang nurse, in every step of the way, tutulungan ka ni Town Kids. I mean, no doubt. Kung kung meron ka nasa posisyon ka na nahihirapan, for example, sa transportation, Mhm. hanggang dito kaya mong i-drive, lalo na sa mga babae na hirap mag-drive sa mga highway, tutulungan ka nito sa mga ganong bagay. Kailangan mo ng mga ganitong documents, um, kung nagkakaroon ka ng problema sa pag-communicate sa mga family, mas sinusuportahan nito yung nurse. Kasi sabi ko, yun naman yung mahalaga eh. So, paano mo mabibigay yung serbisyo sa community kung hindi mo maalagaan yung mga tao mismo. Kailangan nag-i-start sa employer tsaka sa mga tao ngayon eh. Pagdating naman sa personal standpoint, siguro hindi ko alam kung ba't may mga nasasabi yung mga ibang tao. Kung tama man yung pagkakaintindi ko sa sinasabi mo. Is kasi Mhm. is um, siguro yung expectation. Minsan sa mga Filipino, may mga live audience ba tayo dito na nanonood? Meron ba? Meron, meron. Meron. Sige. Sige, magiging honest ako. Kailangan pagpunta mo dito is, yun nga, yung para sinabi ko, kailangan go-getter ka, kailangan alam mo yung mga pwede mong gawin. Kasi hindi sa lahat ng step na gagawin mo, may tutulong sa'yo. Alam naman natin yan. Minsan, ang problema minsan sa Filipino culture is, hindi ko nila lahat. Meron tayong mentality na spoon feeding, gusto na ibigay Mhm. sa lahat, lahat in every step. Hindi kasi iba kasi dito sa Amerika. And minsan kailangan natin tandaan na tayo nagpunta sa Amerika, kailangan tayo mag-adjust sa lifestyle ng Amerika. So, kailangan mentally prepared ka, physically prepared ka. And kung meron ko yung tamang mindset pagpunta mo dito, sa tingin ko hindi ka magkakaroon problema. May mga challenges along the way. Saan sa mang part yan, sa relationships, sa trabaho, lahat-lahat.
Pero kung kailangan maging optimistic, kailangan maging robust. At kung meron kang mga ganong qualities, sa tingin ko hindi magkakaroon ng problema. Okay, sir, no? So, tama naman po. Sir, in terms of expectation, ano kaya, sir, yung naging expectation mo bago ka pumunta ng US? Kung bakit naging ganyan yung mindset niyo, sir? Kasi there are actually nurses, ang taas ng expectation. And then, kapag hindi na-meet yun, kahit minsan parang hindi na siya align sa kung ano naman talaga yung dapat. So, paano kayo, sir? Ano yung naging expectation ninyo para somehow yung mga nurses natin na papunta ng US Hmm. makatulong na somehow ganun din yung maging standard nila in terms of expecting the life in the US. Okay, sige. Bago ako nagpunta ng Amerika, una, tinanong ko na yung mga ibang kakilala ko noon sa Amerika, paano yung lifestyle dyan? Paano yung mga tax dyan? Kasi alam naman natin na the more na mas malaki ang sahod mo, malaki ang sahod mo dito, malaki din ang tax mo. Minsan yung mga ibang tao dito, overtime ng overtime. Pagdating ng fiscal mo, magugulat sila. Ang laki pa lang ng tax na babayaran na sa gobyerno kasi hindi silang tatabi. Mga ganung bagay. Second, bago ka pupunta sa Amerika, kailangan syempre mag-occur ka, titignan mo kung saan yung mga pinakamalapit na bank dito. Paano ka mag-save ng pera dito. Lalo-lalo na kung gusto mo mag-save ng pera, paano mo babudgetin yung mga bagay-bagay. Transportation. Alam mo na mapupunta ko sa isang lugar na kailangan mo ng transportation, mahirap ang public transport. So, unang-una, mag-practice ka mag-drive, mga ganung bagay. Second is, kailangan mo pa mapag-network. Alam mo, meron na tayong mga Facebook ngayon, Instagram, pwede ka mag-message sa isang random na tao na nasa Amerika or nasa same state. Eh, pag network ka, sumali ka sa mga group ng mga Mhm. USRN na Filipino, magbasa ka ng mga reviews, ganyan-ganyan. Hindi lahat ng question mo, makakuha mo yung sagot doon. Pero at least magkakaroon ka ng idea kung ano yung mga ginagawa ng mga tao. Di ba? So, yun yung ginagawa kong para nung panahon na yun bago ako nagpunta ng Amerika. Kaya nung pagpunta ko dito, yung siguro yung adjustment ko hindi na lang gano'n na hindi na ako gano'n talagang napakatagal para mag-adjust, nagrereklamo gano'n gano'n. Kasi nakita ko na yung mga bagay na kailangan kong gawin, yung mga expectation ko. At syempre, hindi ako masyado nag-expect din ng sobra-sobra. Yung mga ginawa ko. Kasi sir, mas mataas ang expectation, mas mataas yung chance ma-disappoint. Yes, So, exactly. yan. Well, tama naman, sir, no? Thank you. To all of our nurses watching right now, I hope you take this into consideration to check, to study, kasi iba naman talaga yung life dito sa Philippines. Ibang iba yung life sa US, especially sa culture. Yan. Yes. Since nabanggit mo, sir, yung reklamo or yung mga concerns, no? We acknowledge, sir, no? Wala naman talagang perfect agency. Sobrang, as in, wala Ah, technically, ah, sir, no? Even a perfect person, walang ganun. It doesn't exist, no? Pero there, there are those naman na talaga nag-a-adjust or nagmi-meet halfway, no, sir? Meron ba time or pagkakataon, sir? Siyempre, in the span of 2 years, sir, na nagkaroon ka ng concerns, work-related, sir. Paano po hinandle ni Town Kids yung concern ninyo? work-related. Nag-iisip tuloy ako ng naging mga concern ko kay Town. Kasi sa totoo, wala akong maisip eh. Kasi ang objective ko, una-una, nung nag-usap kami ni Town, nagtrabaho kay Town, may contract yun. Siyempre may binding contract yun. Once na pinirma yung kontrata yun, alam mo na yun na yun, alam mo na yun. Kailangan mo sumunod sa contract na yun. Ngayon, kung meron ka mang problema sa contract na yun, bago mo, example, kung meron kang concerns, pwede mo man i-address kay Town. I-address kay Town. Kung may mga bagay man na hindi mo makontrol, let's say sa, ano bang mga problema? Example lang sa transportation, sa pasyente. Napakalayo ng pasyente yung mga ganong bagay na laging nag-ano is kailangan mo lang bigyan ng siguro patience yung bigyan mo ng time si town kasi hindi naman agad-agad yung pag nagkaroon ka ng problema masosolusyon na yun agad eh kasi home care to eh kailangan yung tandaan na hindi to hospital na pag nagkaroon ka ng problema sa gantong bagay meron isang sasalo sa na nurse dito sa nature ng home care, mag-isa mo sa bahay ng pasyente. Which is para sa akin, mas advantage pa nga dahil
hindi ka naman dadalhin sa sitwasyon na napaka-komplikado na parang hospital setting. Napakadali lang ang trabaho na kailangan mong gawin. Ang kagandahan lang nun, the more na mas tumatagal ka sa pasyente, the more na minsan nagiging routine, kilala mo na yung pasyente mo, unlike sa hospital na araw-araw bago yung pasyente mo. Di ba? Mhm. So kung iisipin ko kung ano ba naging concerns ko kay tao noon, wala ako masabi na naging concern ko tayo. Nagiging honest ako, naging genuine ako sa ano, maaring ako lang to. O sabi ko nga, iba-iba tayo tao, iba-iba rin tayo na may mga gusto. May mga iba, ganito ang demand, may mga ganyan. Kung meron man ako demand, kailangan mo rin tanggapin na porke may demand ka, makukuha mo. Pwedeng hindi, pwedeng oo, pwedeng hindi. Kung hindi mo man makuha, di gumawa ka ng ibang paraan, baka sa sarili mong effort, makuha mo yan. Mga ganun bagay. Yes sir, no. It's better na maging solution driven kaysa rather than dahilan tayo ng dahilan, no sir. Kasi it affects somehow yung mental Yes, health din and also yung trabaho sir naapektuhan. No, minsan yes. yun yung nagiging barrier kung bakit hindi mo minamahal yung trabaho mo as a nurse. Ayan. Ah, Sige sir, since napag-usapan natin yung home care, I would like to know sir on your own experience kasi syempre lahat naman ng trabaho sir may pros and cons, no? And mm. what for you, sir, on your own experience, ano yung pros and cons of being a home care nurse, no? Ano yung advantage, disadvantage, and sa disadvantage, or paano ka naman nag-adjust doon? Ang advantage mo pag home care nurse ka is nade-develop mo yung intuition mo. Kasi tumatagal ka sa pasyente. Minsan papasok ka sa trabaho. Alam mo ang pakiramdam mo, alam mo hindi na maganda yung kondisyon ng pasyente mo. At alam mo na rin kung ano yung kailangan mong gawin. Kasi the more nagiging familiar ka sa pasyente mo habang tumatagal na nakakasama mo siya eh. Alam mo agad yung management. Ang i-compare ko sa hospital setting, bago lagi yung pasyente mo, hindi mo alam na may ganito pala siyang problema, may ganyan pala siyang problema, may pag-usap ka pa sa mga doktor, ganyan-ganyan. May ganun din naman sa home care, pero sa tingin ko very rare yung ganun. Ang disadvantage nga lang minsan sa home care, syempre mag-isa mo. Mhm. Mag-isa mo. And pagdating sa mga, let's say, pag-move ng pasyente, hindi ka dadalhin ni town sa sitwasyon na halimbawa babae ka at pasyente mo napakabigat. Hindi ka niya dadalhin sa ganun. So, syempre, ako lalaki, kaya ko naman yung mga lalaki na pasyente at kaya ko buhatin. Doon ako dinadala sa ano. Ngayon, isa na lang yung pasyente ko. Mabigat man to, kayang-kaya ko i-manage kasi kilala ko yung pasyente ko. Pero hindi ka dadalhin ni town sa isang sitwasyon na mapapasama ka, alam nilang mapapahanap ka, hindi confidence si tao na dalhin ka. Kaya nga importante dyan yung training eh. So, iti-train ka ni town, magkakaroon ng training din, di ba? Nagkaroon din tayo ng training Mhm. dyan sa Pilipinas eh. Pero syempre, Yes. iba pa rin yung bilang personal na effort mo para i-train mo yung sarili mo. Kasi kailangan mo tandaan, iba ang mga sakit sa Pilipinas sa Amerika. Mhm. Yung mga nakikinig sa akin dito ng mga nurse, alam niyo yun na common sa mga Pilipinas yung mga hypertension, diabetes dito, mga encounter niyo yung mga problema na sa libro lang natin nababasa. So, maganda na ano, balik-balikan din yung mga yung mga concept na pag-aralan natin noon. At least maging familiar ka lang na minsan magtatanong yung kasi yung magulang, ano to, ganyan-ganyan. Mhm. Kailangan na yung mga ganung bagay. Di ba? Okay. Yun. Sir, 'di ba in home care, hindi lang you're not just dealing with the patient, 'di ba? You're also dealing with the family. Curious Hmm. lang ako, sir, kasi one of the concern and minsan yun yung nag-stop din, no, na Hmm. yung nurse mag-decide to push through with down kids kasi may family na Hmm. pakikisamahan. Can you give them like parang glimpse, sir, or somehow a story on Hmm. how you handle the patient's family? Hmm. Okay. So kung lalo sa viewers natin, kung nakikinig kayo sa sa mga sinabi ko kanina, ang mga nurse dito is nare-respeto. Mataas ang tingin nila sa mga nurse dito. And ire-respetuhin nila yung mga decision nyo. Going to sa home care naman, kailangan yung tandaan na yung families is a member of the team. Nung pumasok ko sa trabaho ko, kailangan minsan kailangan mo pahingi yung family kasi yung family, matagal na nila mong ano yan eh, pamilya nila yan. Mas alam nila yung kapamilya nila na may problema, health problem, kesa sa'yo. Ikaw, inaalam mo pa lang, sila alam na nila. So maganda na humingi ka ng input sa family, ano yung best management, ano yung pwede natin gawin sa mga ganung sitwasyon. It's all, kailangan mo ng collaboration eh.
Hindi lang sa iyo yung manggagaling yung desisyon, hindi lang sa family, sa doctors, it's a decision. Kasi ultimately, ang objective naman natin is yung pasyente natin, na maging okay yung pasyente. So, hindi, para sa akin is, bilang isang nurse, kailangan open yung communication mo sa family. Karoon ka mag-establish ka ng maayos na communication with syempre ano tawag, with boundary kasi kailangan natin professional boundary eh. And at the same time kung ang mapunta ka man sa mga sitwasyon na example emergency, kailangan tumawag ng ambulance, for example lang to. Ganon din yun. Kailangan pagka-collaborate sa family, sa doctors, ano yung mga pwede natin gawin. And sa mga ganon, hindi ko kayo mabibigyan ng tama sagot kasi bawat pasyente, iba-iba ang setup yan, iba-iba ang case. So it's up for you na effort mo na lang para alamin yun. Since alam mo na magiging pasyente mo ito, long term man, matututunan mo na rin yan, pagdadaanan mo na rin yan. Well, tama naman, sir, no? And dapat ikaw din mag-effort kasi iba yung culture nila, sir. So, you need to adjust din at the same time. And sa una Yes. lang naman mahirap. Once naman okay ka na, you've adjusted, kayang-kaya naman, na, sir? Ayan. Yes. Okay. Sir, ask ko lang, since we're talking about pros and cons, no? Sir, in Town Kids ba, working as a home care nurse, syempre iba sir ang setup ng hospital, ibang facility, ibang home care. Si home care ba sir, does it give you, on Hmm. you, does it give you a work-life balance considering po fluid yung schedule ninyo or in a home care in general, sir? Work-life balance para sa akin, kasi kanya-kanya kasi tayo ng pwede maging sagot yan sa work-life balance na yun eh. Ako, mahilig ako magtrabaho eh. Siyempre, may mga ambisyon ako sa buhay, may mga pangarap ako. Mhm. So, at kung si Town, bibigyan ng work-life balance, okay si Town. I mean, wala akong naging problema kay Town. Mag-attend nga ako nitong wedding ng June eh. So, may parang 3 weeks at ang ano ko. So, madali lang ako in-approve ni Town. As long as susunod ka sa policy ah. Hindi ka naman pwede magpas ng ganito at kinabukasan, expect mo may sagot agad. So, work-life balance, walang problema kay Town pagdating sa work-life balance. Mhm. Basta sir, ano lang, no? Make sure na on your end talagang nabibigay mo or nagagampanan mo din yung trabaho ninyo. So, in terms sir ng pag-file ng leave or parang leave dito sa Philippines, no? Hindi ba mahirap mag-take ng day off kay Town Kids, sir? Hindi mahirap. Para sa akin, hindi mahirap. Una-una, lahat mga institutions, may policy yan, may mga rules yung mga yun. So, let's say na si Town, magbibigyan kanya as long as ang rules niya, kung hindi ako nagkakamali, is 3 months before, magpa-file ka na. So, wag ka mag-expect na ma-grant yung ano mo kung 1 month, 1 month ka lang nag-request and then ina-expect mo na mag-grant yung request mo. Kailangan mo sumunod sa policy kasi unfair din naman sa iba na kukunin nila, ma-assign sila sa shift mo ng ganun-ganun lang. Eh kung sila, pag sinusunod nila yung policy, tapos may jeopardize din yung ibang request nila. Kasi magkakaroon yan ng domino effect yan eh. Mhm. So kung malaman nyo na dito sa home care, once nag-take ka ng off, may ibang sasalo ng shift mo. May ibang sasalo ng shift mo. So yung ibang tao na sasalo ng shift mo, syempre, maaaring off niya yon or maaaring request niya, na-delay yung request niya, mapunta sa'yo. So, kailangan sa kung bibigyan mo ng enough time si tao na na gawan ng para yung request mo, gagawin niya yan. Kailangan lang talaga sumunod ka sa policy para Mhm. maayos. Sir. So regarding sir the policy, no, and of course the effect of that leave, no. Gusto ko lang malaman sir, I'm curious lang, no. Dumating ba sir sa point na suddenly you need to go to a patient's house, Hmm. no? Pero it's not, parang hindi siya parte na schedule, pero you need to like go to this patient. Hmm. Paano mo hinahandle yung ganun, sir? Yung mga random calls na, kailangan ka ng patient na to. Nangyari na ba yun sa inyo, sir? And if yes, paano niyo siya hinandle, sir? Um, hindi pa nangyari sa akin yan. Kasi dun sa situation ko, nagustuhan ko ng family ha, nagustuhan ako ng family. So, nagkaroon ako ng full time sa pasyente ko.
Nung una, iba-iba yung pasyente ko. Iba-iba yung case. Napunta ko sa pasyente ganito, napunta ko sa pasyente ganito. And then malalaman mo na lang i-request ka ng family na mag-stay sa Mhm. kanila. Ngayon, depende rin yun kung may slot, ilalagay ka nila doon. Pero kung may hawak ng ibang slot na yun, syempre, may pwedeng 2 days ka sa pasyente ito, tapos sa pasyente na yun, tapos 1 day sa iba. Pero dun sa tanong mo na open na napunta ako sa ibang pasyente, hindi ako napunta sa ganun kasi gusto ng family doon lang ako sa pasyente nila. So yun yung kagandahan sa ano, yun yung kagandahan kung maganda yung ano mo, kung maganda yung performance mo, okay ka sa pasyente mo. I-request ka ng family na ikaw na lang yung kukuha ng mga shift. And then, para sa akin mas okay yun. Kasi minsan, ang alam ko yung iba is iba-iba yung pasyente nila. Iba-ibang case. Although maganda rin yung setup na ganun kasi iba-ibang case, more learning yun eh. More learning yun eh. So, very flexible ka, versatile ka pag ganun. So, yun yung naman yung sa Mhm. case. Okay. So, thank you, sir, no? At least, mas okay din, for me, sir, mas okay din talaga na you get to stay din sa Mm. patient. Kasi, ibig sabihin, gusto ka, okay yung performance, no? So, with Yes, that, yes. sir, we congratulate you with that, no, sir? Ayan. Ayan. So, in terms of that, sir, no? So, now we'll talk about the job satisfaction. Siyempre, sir, 2 years, hindi naman na biro. Hindi naman na Mm. basta-basta yun. Yung experience, yung work, or yung napagdaanan mo working as a nurse, sir. In all honesty, sir, are you satisfied working kay Town Kids? And lahat ba ng nabanggit ni Town Kids from the beginning, nasunod ba siya, sir? Oo, nasunod. Wala naman sinabi si Tao na uh, hindi nasunod. Sinunod niya yung mga kontrata. So, satisfied ako kay Tao. Mm-hmm. Wala namang masabi sa kanya. And wala rin man kayo ibang narinig sa akin na ganito, ganyan, ganyan nag-comment. Wala naman ganun. Mhm. Actually nga sir, may times nga kinakamusta namin. Kamusta pala si ano? Kasi kayo sir yung mga first batch nung nurse. So kayo pa talagang kilala namin kasi nung sunod-sunod na yung dating. So minsan Hmm. chine-check din namin. So on our end talagang good talaga yung performance ni Sir Jomar. Ayan. Ayan. Alam niyo, dito kasi busy na dito eh. Iba-iba ang buhay dito sa Amerika. Busy ka na talaga. Bumisita dito yung family ko noon last month nung May. So nakakuha sila Mm, ng visa dito. Hindi ko alam, basta yata alam nila na nurse ang anak nila or nurse ang family nila na ano, madali ma-approve yung visa. Kaya kayo mga nanonood, once na mapunta na kayo dito. Lalo yung mga kaedad ko, madadali niyo yung magulang niyo dito for tourist visa. Madali lang yan. Ano, hindi kayo mahihirapan. Basta alam nilang nurse. Yun Yun lang, naman puro yung trabaho. Oo. yun yung pros din no, sir. Madaling ma-approve. Yes, Ayan. madaling approve. Okay. Sige, sir, no? And since you're satisfied, sir, no? And I Hmm. know, may mga kilala ka pang mga nurses na nandito sa Philippines. Hmm. Would you recommend Town Kids to your friends, sir? Or Oh, family? oh yes, yes. And may we know why, sir? Unang-una, yung process ng papers, hindi madali, hindi, lalo na pag nag-usap Mhm. natin sa bulletin, alam ko madami na stress. Siguro sinuwerte lang ako ng panahon na clear yung visa bulletin. Pero kayo na nag-a-aspire na mga punta ng Amerika, um, kung nag-apply na kayo kay Town Kids na process na yung papers, mabilis Town Kids mag-process ng papers. Ang magiging problema dyan lang siguro yung visa bulletin. Pero once na magiging okay yung visa bulletin na yun, kung ano man yung magiging next na date dyan, mabilis mag-process Town Kids. And also, yung alam ko si Town Kids is meron yata siyang connection sa government. Malalaman nyo rin yung pagpunta nyo dito. Malalaman nyo rin yung pagpunta nyo dito. So anyway, basta mag-stick lang kayo sa ano, mag-stick lang kayo sa kay town. I suggest mag-apply kayo kay town and magtiwala kayo. And kung habang nandiyan pa kayo, syempre mag-research din kayo kung ano yung mga magiging Mhm. trabaho dito. Tax, money, pagbabudget, ganyan-ganyan. Para pagpunta nyo dito, hindi kayo magugulat, ganito pala dito. Hindi kayo parang masyashock. Ba't ganito pala? Ganun. Mhm. Well, thank you, sir. Ayan. Na-speechless ako, sir, no? Kasi very, ano naman, very genuine din talaga yung mga sinasabi niyo, sir, no? And what town, ano, sir, what makes Town Kids different, no? You think, no?
from others? From others, kung tatanungin mo kung paano nila alagaan yung mga nurse nila, sa tingin ko very satisfied ako. Very genuine sila, transparent din sila sa ano sa pag-aalaga sa mga nurse sila. Kasi unang-una kailangan yung tandaan na ano dito sa Amerika, um, hindi hindi ka pwede i-baby ng hindi ka pwede i-baby baby ng employer mo na minsan nangyayari dyan sa Pilipinas na may liwi ganyan ganyan. Iba dito sa Amerika. Pero pagdating sa pag-aalaga ng mga nurse, sa tingin ko medyo mabait pa si Town eh. Kasi napaka-considerate sila nila sa mga empleyado nila eh. Lagi nilang pinagbibigyan. Unlike sa mga ibang trabaho, sa tingin ko very strict kasi nag-part-time din ako sa grocery nun. Nag-part-time din ako sa hospital para lang just to tell you. Pero kay Town is napakabait nila sa nurse. So, kung papilian ako, syempre si Town pa rin ang pipiliin ko, wala nang iba. Kasi medyo, wala hindi ko alam dahil siguro hindi ka lang pinapabayaan, wala masyadong stress kay Town. Wala ka naramdaman yung stress kay Town, wala akong problema sa kanya. Ang dali kausap ng mga tao sa loob, pag may kailangan ako, ganyan. Ayun, wala akong masabi kay Town. Okay si Town. Mhm. Green flag ba, sir? Sit down. Ah, All right. Okay, sir. Actually, last question na to, no? Pero we would like to know, sir, if you would be given a chance, kung bibigyan ka ng opportunity, sir, would hmm. you extend your contract kay Town Kids? Depende yan unang-una kung offeran ako ni Town, kung offeran ako ni Town, depende yon. Depende yan. Kasi kung mag-extend man ako kay Town, unang-una is ko-consider ko dito, lalo na kayo nanonood kayo dito, ibe-base mo yung economy. Kasi hindi ka naman pwede mag-extend kung ang inflation is ganito and then ang Mhm. hinihingi mo yung salary is ganito. Is kailangan nagkakaroon ng balance eh. So hindi I disagree kung mag-extend ka lang dahil sa gusto mo yung empleyado mo pero pagdating naman sa economy natin is ang taas ng prices. So ito yung prices, ganito yung salary mo. So at least dapat nagbabalance. So mag-extend ako kay Town given the fact na bibigyan din nila ako ng opportunity at maayos na offer depende sa economy natin. Kasi ngayon is ito yung sinasabi ko sa inyo, pag nagpunta kayo dito, kailangan matuto kayo sa economy, sa mga inflation rate, mga ganyan-ganyan. Kailangan basta hindi porke Mhm. kumikita kayo ng malaki, okay lang, sumasahod lang kayo. Kasi kailangan nyo matuto pagdating sa mga taxes, monetary, mga fiscal policy, monetary policy, mga ganyan-ganyan. So, kailangan mautak ka dito. Kailangan alam mo yung mga bagay na yun. Kasi at the end of the day, ayaw mo rin na, ayaw mo naman na ikaw yung lugi. At syempre, ayaw din itaw na siya yung lugi. Is kailangan na nag-meet kayo halfway. So, yun yung masasagot ko kung mag-e-extend ako. Pero kung ibibigay ni Town kung magkakaroon kami ng maayos na deal ni Town, syempre mag-e-extend ako. I mean, okay ako sa pasyente ko eh. Wala lang akong problema sa pasyente ko. Hindi ko na Mhm. pwede i-disclose kung ano yung nature ng ginagawa ko sa pasyente ko, yung nature ng trabaho ko dahil alam mo naman yung privacy Mhm. na yun. Pero Yes, wala sir. akong problema Mhm. sa pasyente ko. Siyempre gusto ko mag-extend. Ayun. Ayan. So, thank you so much, sir, no? I hope sa mga nanonood nating nurse, no, this is somehow enough for you to see na si Town Kids, the way na tinutulungan nila yung mga nurses and the way also our nurses love their jobs, no? It speaks a lot. No? So, thank you so much, sir, for this time. And baka po meron kayong last message or kahit siguro, sir, pieces of advice to those nurses na nagkakaroon ng doubts in pursuing their American dream or even pursuing Town Kids, no? Do you have any message, sir? Um, Message ko sa inyo, kung gusto talaga makapunta sa Amerika, I think mag-apply na kayo. I-grab yung opportunity. Ang goal niyo is makapunta agad dito sa Amerika. And kung gusto niyo lang ng isang mabilis na proseso, magkaroon ng isang flexible na trabaho, okay na employer,
Sa tingin ko is si Town ang makakatulong sa inyo makapunta dito sa Amerika. Once na makapunta kayo dito sa Amerika, alam niyo, napakadaming opportunity. Magagawa niyo yung lahat ng lahat ng opportunity nandito. Sasabihin ko na sa inyo, hindi ako nagsisinungaling. Depende na lang sa inyo yun kung paano niyo tignan yung mga bagay-bagay. Kakaiba tayo ng perspective. And tinulungan ni Town makuha ko yung pangarap ko. Nagiging honest ako sa sinasabi ko sa inyo. Kung meron man isang bagay sa akin, hindi ako sinungaling. Kaya mag-apply kayo, Town. Okay sa akin si Town. All right. Thank you so much, sir. And to all of our viewers, to those that are interested to apply kay Town Kids, no, our FB page po, it's very active. You can reach out to us. Yan. And thank you so much, Sir Jomar. And hanggang dito na lang po muna. And hopefully Okay. to our next episode ay nandito pa rin po kayo. And sana sooner or later, you'll be part of Town Kids and you'll be flying to the United States. Thank you. Sige. And sir, baka may gusto kang batiin to your family in the Philippines? Kasi babati ko dyan, kung sino man kayong mga nanonood, ingat kayo lagi. Pray lagi, pray lagi. Always believe in God. Yun lang. All right. Thank you, sir. And till next time.